Parang bagyo na bumabagsak ang mga magic missile ni Grid. Sinasabi ng naka-brown na buhok na isang magic missiles. At napapatanong ito kung ito ba ang magic missile na ginamit niya noong international competition. Sinasabi ng naka-violet na buhok na kahit mababa ang spell ng magic, iba kapag si Grid ang gumamit, mamamatay na siya dito. Magtago na sila, sumisigaw at sinasabi nila na parehong pinupuntirya niya ang mga grupo at ang mga siege weapon. Nagkakandara pa na ang tropa dahil sa lahat ng gumuho. Tinatanong ni Grid kung mahirap sigurong maghiwa ng karne gamit ang mapurol na blade. Kunin niya ito Jeshuka, nagulat naman dito si Jeshuka at sinasabi nito na ito. Napangiti naman dito si Grid at sinasabi nito na congratulations sa pagiging tunay na overgeared. Mag-ingat siya, napakalakas nito, at baka lumipad ka lang ng recoil. Nagtataka at sinasabi ni Bubat na isang magic missile na huminto at nagpaputok ng sabay-sabay. Gumagamit ba siya ng ilang espesyal na artifact, tsaka, hindi niya akalain na gagamitin niya ang magic missile para i-target ang mga nakapaligid na terrain para magdulot ng mas maraming pagkawasak. Mas naging matalino siya, sinasabi ni Jeff na siya ay isang taong umaasa sa mga item. Walang kwenta ang paggalang sa kanya, pero maliban pa dyan, tapusin niya na siya bago pa bumagsak ang morale ng lahat. Sinasabi ni Bubat na tama siya, magiging magulo kung makaka-recover siya. Mauna muna siya at maghintay ng tahimik, malapit niya na rin isama si Grid, Regis. Biglang nabaling ang atensyon ni Bubat sa iba, at nakakita ito ng maliwanag na bagay, at nagulat ito nang may phoenix sa kanyang gilid. Sinasabi ng system na ang pagmamay-ari ng Red Phoenix Bow ay nailipat na. Red Phoenix Bow, Rank, Myth, Attack Power, 3,170, Accuracy plus 60%. Firing Speed plus 80%, Fire Attribute Resistance plus 50%. Fire Attribute Skill Damage plus 30%, Fire Attribute Skill Cooldown minus 10%. Usage Condition, Top 3 sa mga Archer, nakikitungo ito sa splash damage na katumbas ng 12% ng kabuuang attack power sa loob ng 1 metro radius ng target. Ang mga miyembro ng guild sa loob ng lugar ay makakatanggap ng healing effect. Nagdadagdag ng 4,000 nakapirming pinsala sa mga arrow at naka-imbue ang mga ito ng apoy na nagdudulot ng matinding pagkasunog. Hindi ito na-apply sa mga slash attack, madudoble ang fixed damage sa mga critical na hit. Ang paghila sa bowstring ng higit sa 3 segundo ay lumilikha ng isang kalasag na lumalaban sa mga karamdaman sa katayuan. Napakababa ng pagkakataong ma-apply ito sa mga miyembro ng partido. Cooldown time, 2 minuto, hindi naman makapaniwala dito si Jeshuka na isa itong myth rank. Sinasabi ng system na ang bawat arrow na pumutok ay may pagkakataong makarecover ng 1,000 na HP, ang kasanayan na Fly Up ay nalikha, ang passive skill na Fire's Avatar ay nalikha na, Fly Up, Level 1, summons a Phoenix's Avatar, nakikitungo ito ng pinsala sa apoy na katumbas ng 800% ng kabuuang attack power sa lahat ng nakikitang kaaway, mana cost, 2,000, cooldown time, 12 hours, Fire's Avatar, Level 1. Type, Continuous Passive, nagkaloob ng halos walang kamatayang katawan dahil sa pagpapala ng Phoenix. Ang bilis ng recovery ng kalusugan at stamina ay tumataas ng 70% at hindi maaaring bumaba ang stamina sa 5. Maaaring i-level up ang mga kasanayang nakatali sa myth rank item. Isang bow na nilikha ni Grid, isang blacksmith na lumampas sa kanyang mga limitasyon. Ang may-ari ng bow na ito ay magiging pangunahing tauhan ng mga songs sung ng mga susunod na henerasyon. Ito ay may ideal na anyo ng bow, ito ay structurally perfect. Mas malayo, mas malakas, at mas mabilis ito. Ang pinahusay na Phoenix Breath ay nagbibigay sa nagsusuot ng isang mythical blessing. Sa isip-isip ni Jeshuka na ang lahat ng kagamitan sa ngayon ay mahusay, ngunit hindi niya akalain na malalampasan nito ang legendary rank. Napapatanong si Jeshuka kung isa ba itong panaginip? Hinawakan ni Jeshuka ang kamay ni Grid, at sa isip-isip nito na ginawa ng lahat ang lahat para punan ang kawalan. Ngunit gayunpaman, ang ilan ay masaklap ang pinagdaanan, dahil sa puwang na natitira sa isang napakahalagang panahon. Nilagay ni Jeshuka ang kamay ni Grid sa kanyang dibdib, at sinasabi nito na naniniwala siya sa kanya Grid. Alam niyang darating siya sa tamang oras, namula naman dito si Grid, at mabilis naman ito tinanggal ang kanyang kamay sa dibdib ni Jeshuka, at sinasabi nito na sa tamang panahon.
Bugbog na si Rigas, iligtas nila siya ng mabilis. Ginamit ni Jeshuka ang fly-up, sumisigaw at sinasabi ng naka-brown na buhok na ang kanyang kamay. Sumisigaw at nababalutan na ng apoy ang isang player, at sinasabi nito na ito ay isang bomba ng apoy na hindi niya pa nakikita. Kung nasa range sila, magliliyab sila, tumakbo na sila. Nakatulala lang si Bubat at hindi ito makapaniwala, at sinasabi nito na ito ay hindi kapanipaniwalang magic, pero hindi ito kayang mablock. Sinisigawan na siya ni Jeff para bumalik siya sa kanyang katinuan. Maririnig ang mga sigawan ng mga kalaban, at para silang nasa impyerno. Sa isip-isip ni Ralph na hindi niya akalain na 20,000 troops ang mapapawi sa isang iglap. Kung ito ay isang spell na may tulad na isang ridiculous na damage output. I think lumabas na yung Great Magician na si Asher. Lahat sila ay taasan ng magic resistance at umatras. Nagpakawala na ng atake si Jeshuka, sumisigaw at sinasabi ni Bubat na walang kwenta yan, Jeshuka. Sinasabi ng system na dumanas ka ng 7,370 na pinsala. Ang lugar na tinamaan ng palaso ay nagsisimula ng masunog. Mawawalan ka ng 2,500 na kalusugan bawat segundo dahil sa pinsala sa paso sa loob ng 12 segundo. Napapasigaw naman si Bubat sa mga natatanggap niyang pinsala, at napapamura at sinasabi nito na akala niya tapos na siya, Jeshuka. Hindi niya akalain na makaka-recover siya ng sapat na stamina upang magamit ang gayong kasanayan. Pinagtawanan nito ni Jeshuka at sinasabi nito na ano ang pinagsasabi niya na skill. Isa lang itong normal attack, hindi naman makapaniwala si Boy tulala at sa isip-isip nito na isang atake na nagdulot ng matinding paso at splash damage. Isang pag-atake na nagdudulot ng 7,000 pinsala sa kanya, isa sa nangungunang tanker, ay napinsala ng isang normal na pag-atake, sumisigaw at sinasabi ni Bubat na kahit isang Sword Saint na normal na pag-atake ay hindi magagawa ang ganyan sobrang makapinsala. Tumigil na siya sa pagsisinungaling, ang lakas ng loob niya na tawanan siya, hindi pa rin siya nagbabago. Sinasabi ng mahaba ang buhok na master, sumali sila sa digmaang ito dahil sa kanilang advantage sa dami. Ngayong wala na ito, ang priority nila ngayon ay umatras. At batid ng isa na makakapaghintay ang paghihiganti niya kay Jeshuka. Galit naman napalingon si Bubat sa mga kasamahan nito. At naalala nito ang nangyari sa kanila ni Jeshuka. At sa isip-isip nito na isang time attack quest na kailangan niyang pumatay ng 300 kambal na troll. Ito ang kanyang job change pagkatapos maabot ang antas 100 sa mga unang araw ng Satisfy. Ang Twin Trolls ay may mataas na regenerative capacity, kaya napakahalaga ng hunting ground para makumpleto ito sa tamang oras. Ngunit ang hunting ground na natagpuan niya pagkatapos ng maraming pagsisikap, ito ay nakuha ni Jeshuka, isang sikat na archer noong panahong yun. Kalaunan, nagpasya siyang atakehin si Jeshuka para sa quest. Ngunit si Jeshuka, na isa ng high-rankang archer, ay hindi kapani-paniwalang ang kanyang lakas. Dahil minsan niya na siyang tinambangan, pinapatay siya ng masamang babae na yon tuwing papasok siya sa hunting ground. Ginawa niya yon ng 9 na beses, at bawat pupunta siya doon, lagi niyang pinupunterya ang kanyang noo. Noong panahong yon, ang lahat ay nag-a-upgrade ng kanilang mga job. Siya naman ay naghihirap sa penalty dahil sa magkakasunod na pagkamatay, napigilan siya ng kalahating buwan. Ang sakit pera ng noo niya, galit na sinasabi ni Bubat na gusto niya siya patayin ngayon. Pero maghihintay siya para magkaroon ng mas tiyak na paghihiganti. Papalapit na ulit ang atake ni Jeshuka, at sumisigaw at sinasabi ni Bubat na hindi niya siya maloloko ng 2 beses. Huwag niyang maliitin ang defensive skill ng isang tank. Ginamit ni Bubat ang Iron Wall, binabawasan ang pinsalang nakuha ng kalahati para sa tagal ng kasanayan. Talsik si Bubat sa pag-atake ni Jeshuka, at sinasabi ng system na nakaranas ka ng 5,675 na pinsala. Nawalan ka ng 2,500 na kalusugan bawat segundo dahil sa pinsala sa paso sa loob ng 12 segundo. Sa isip-isip ni Bubat na naulit-ulit, kahit konti ang natatanggap niyang damage, malaki pa rin ito para sa kanya. Napapatanong ito kung ultimate ba niya ito o ano. Ngunit paano ang stamina? Masyadong maikli ang cooldown time nito. Sinasabi ni Bubat na paparating na naman ang kanyang atake. Dapat ubusin ang stamina niya. Ito ay splash damage, kaya dapat huminahon siya. Humarang si Jeff at sinasabi nito na ang reverse stream ay isang hard counter ng archer. Huwag siyang mag-alala sa likod, kung long distance skill yan, hindi yan makakadaan sa ultimate niya.
Ginamit nito ang kanyang key barrier, tumagos lang sa barrier ang mga araw ni Jeshuka. Nagulat naman dito si Ralph at sinasabi nito na tumagos ito. Napapasigaw naman ang mga kalaban sa atake ni Jeshuka. Kinilyuhang ni Bubat si Jeff at sinasabi nito na tanga ka ba? Bakit hindi niya na-block? Nakikipagsabuatan ba siya sa overgeared? Sinasabi ni Jeff na hindi niya ito ma-block dahil hindi yun isang kasanayan. Ito ay normal attack, sumisigaw at sinasabi ng kasama nila na paparating ulit ang atake ni Jeshuka. Sumisigaw at napapatanong si Bubat kung ano ang pinagsasabi niya. Hindi pwede na isang normal attack lang ito, tinamaan sila Jeff at Bubat. At sinasabi ng system na namatay na si Bubat at Jeff. Sa isip-isip ni Grid na nakakamangha, hindi niya akalain na wawasakin niya ang battlefield ng ganoon, sa isang bow lamang. Ito ang first time na nakita niya siya ng sobrang saya. Mula sa guild merge hanggang sa pamamahala ng Byran. Siya ay nakinig at sumunod sa kanya nang hindi nangangatwiran sa mga kahilingan at nagsakripisyo ng maraming. Gusto niya siyang bayaran ng isang bow, ngunit naawa siya dahil hindi pangkaraniwang mababa ang mga rank. Kaya natutuwa siya na nabayaran niya siya ng kaunti. Maraming eksklusibong kasanayan na nagpapataas ng kapangyarihan ng bow. Ang fire attribute ay isang magandang complement sa archer class. Ang bow na yan ay totoong ginawa para kay Jeshuka, nakangiting sinasabi ni Grid na naging killing machine na siya, Jeshuka. Nagulat naman dito si Jeshuka at sa isip-isip nito na naging sobrang excited siya habang pumapatay ng tao. Sinasabi ni Grid kay Styx na sinasabi niya na ang Byran ang lifeline ng Pat Ryan, di ba? Punta sila dun, napapatanong si Styx kay Jeshuka kung sasama rin ba siya. Ang mass teleport ay nangangailangan ng impormasyon sa mga tauhan ng coordinate. Sinasabi ni Jeshuka na hindi, pumunta na lang silang dalawa. Ang pagsasama-sama ay magiging maganda, ngunit hindi niya maaaring sayangin ang kapangyarihan na ibinigay sa kanya. Ang opens iba ay malamang na magpapatuloy, at ang pagkawala ng Pat Ryan ay magiging walang kabuluhan. Nagpapasalamat naman si Grid kay Jeshuka, sa isip-isip ni Grid na bagamat pagod na siya, inaako niya ang responsibilidad hanggang sa huli. Inabat ni Grid ang kanyang kamay at sinasabi nito na babalik siya para singilin ang bow. Gaaman talaga si Grid, nabigla naman dito si Jeshuka, at sinasabi nito na oo naman babayaran niya ito. Biglang nagpa-cute si Jeshuka at nag-flex ng kanyang malaking didi, at sinasabi nito na dahil ito ay isang hindi kapani-paniwalang bow, sa tingin niya kahit ang kanyang buong kapalaran ay hindi sapat upang mabayaran ito. At napapatanong ito kung magpakasal na lang kaya sila. Sinasabi ni Grid na ang kanyang mga kasanayan sa pamamahala ng krisis ay bumuti ng husto, hindi siya makakabili ng mga items sa pamamagitan ng kasal, kaya wag niya siyang linglangin ng ganyan. Ngunit salamat pa rin sa pagsisikap na mabawasan ang tensyon sa pamamagitan ng isang biro, marami pa silang gagawin, kaya ayusin nila ang bayad mamaya, iiwan niya muna ang Pat Ryan sa kanya. Sa isip-isip ni Jeshuka na tinanggihan siya ng tuluyan. First time niyang magtapat sa isang lalaki, gumagapang si Regis at sinasabi nito na medyo naka-recover na siya, nakikiusap siya na isama niya siya. Sa real world, sinasabi ni Yura na buong araw siyang naka-log-in dahil sa depensa ng Byran kaya ang bigat ng katawan niya. Ang problema ay hindi siya makapag-exercise at makakain ng maayos, pero hindi niya alam kung kailan matatapos ito. Humigit kumulang 500,000 ang bilang ng militar ng Ethnal. Kung ang ruta ng supply ay magpapatatag, ang mga kalaban na kailangang harapin ng Byran ay tataas ng humigit kumulang 100,000. Kahit na halos imposible, kailangan niyang protektahan ang mga ari-arian ni Mr. Shin Yang-woo. 30 minuto na lang ang natitira bago siya muling makapag-log-in. Breaking news, ang hukbo ng Ethnal na sumalakay sa Pat Ryan ay nasa bingit ng paglipol. Nagulat naman si Yura sa balita, sinasabi ng lalaki na imposible yun. Nabalitaan niya na mahigit 20,000 sundalo ang ipinadala sa tabi ng Yak at Zeref Guild. Ang Ul Tribe Magicians na ipinadala mula sa Raiden ay pinutol ang mga unit ng pagkubkob mula sa likuran, na napakahalaga. Ayon sa Satisfied Tribe Researcher, ang pangarap niya ay maging Building King. Ang Ul Tribe ay isang tribo na ang talento sa magic ay kumikinang. Sila ay nasa bingit ng pagkalipol at mamatay sa Saharan Empire, ngunit sila ay kinuha ni Greed. Teka lang, mass teleport, di ba elf yun? Nasa early stages pa lang sila ng Satisfy episodes, pero may lumitaw na agad na elf. Oh, ipinapakita nito kung gaano ka-espesyal ang kakayahan ni Greed na mag-recruit at magpakilos ng mga NPC. Nakilala naman ng babae si Yura,
sa isip-isip ni Yura na bumalik na si Mr. Shin Yang-woo. Dahil sa partisipasyon ni Bubat at ng magkapatid na Zuref, nasa panganib ang Pat Ryan. Ngunit pagkatapos, nagpakita si Grid at nilipol ang hukbo. Gayunpaman, ang highlight ay ang sumunod na eksena. Nagsummon si Jishuka ng Phoenix gamit ang kanyang bagong pana at nabaliktad ang battlefield. Bagamat mukhang isang legendary, kung isa sa alang-alang ang kakayahan nito, ito ay nangingibabaw sa battlefield, malamang na ito ay isang quest item. Kaya ang sinasabi niya na si Grid at ang Overgeared ay gumagawa ng territory defense quest. Pero kung nakakuha sila ng required item, ibig sabihin ay matatalo ang Ethnal. Ito ay isang malaking spoiler, hindi, walang paraan na matatalo ng isang guild ang isang kaharian. Quest item lang yan, dahil sa laki ng kaganapan, ito ay malamang na isang pakikipagsapalaran na may napakalaking gantimpala sa reputasyon. Malapit sa bahagi ng Byran, ito ay malamang na isang gantimpala na nagkakahalaga ng palitan. Walang paraan na mamamatay ang isang elepante dahil lang sa paulit-ulit na kagat ng langgam. May nagsasalita at sinasabi nito na sumama na ang mga hukbo ni na Baron Duga, Earl Car-Ion, Marquis Vera, at Earl Rat. Nagtipo na ang 100,000 tropa ng Ethnal, Duke Luciliv. Commander-in-Chief, sinasabi ni Duke Luciliv na ngayon, sisirain nila ang Byran at ibabalik ang kapayapaan. Para sa kanilang homeland na Ethnal at sa kanyang kamahalan na si Osran. Sa isip-isip ng nakadilaw na buhok na mula sa kabataan hanggang sa mga pulubi ng bawat teritoryo. Bagamat ito ay isang tropa na nagmamadaling nagtipon, sila ay napakalaki sa bilang. Gayunpaman, sa kabila ng kanilang bilang, ang moral ng mga tropa ay ganap na nabasag. Duke Luciliv, ito pala si Asmafel at sa isip-isip nito na kung putulin nila ang ulo ng katawan ng ahas, wala nang dapat ikatakot, my lord. Sa parehong oras sa Byran, nakikita nating na natutulog si Pan sa gilid ng pader. Bigla itong nagising, dahil may sumisigaw at sinasabi nito na may emergency. 100,000 tropa ang sumusulong mula sa bahagi ng Byran. Biglang napatayo si Pan at sinasabi nito na 100,000. Meron na agad. Hindi ba't ang mga ganitong malalaking paggalaw ay magiging mahirap kahit 2 linggo, dahil sa mga limitasyon sa pagpapatakbo? Ilang oras pa ang natitira bago bumalik si Yura. Sinasabi ni Voroy na ang militar ng Ethnal ay mas matatag kaysa sa inaasahan. Parang mali ang prediction ni Lowell, sinasabi ni Pan kung nandito lang si Asmafel na magaling mag-strategize. Iniwan niya ang kanyang posisyon, at napapatanong ito kung saan kaya siya nagpunta. Anyways, walang paraan na makakalaban sila sa 100,000. Kailangan nilang umatras at lumaban sa Pat Ryan. By the way, nagtataka siya kung nahihirapan si Lowell sa pamamahala sa guild. Marami na siyang pagkakamali kamakailan, alam ba ng Raiden ang sitwasyong ito? Sa Raiden, may nag-message at sinasabi nito na sa wakas, tapos na ang trabaho. Kahit ang mga mananampalataya ay hindi na siya mapipigilan pa. Pupunta na din siya, magaling, handa na rin sila. Sinasabi ni Lowell na buong gabi na silang nagde-deploy ng mga tropa, noong nakaraang linggo para tumugma sa mga galaw ng kaharian. Bagamat ang ilang mga lugar ay sumisigaw dahil sa mas kunti sila, wala silang pagpipilian kundi ang maniwala sa ngayon. Nalalagas na ang kanyang buhok dahil sa stress, inabot ni Lowell ang isang sulat, at sinasabi nito na ginawa niya ang kanyang makakaya, ngunit ang digmaang sibil ang perpektong pagkakataon para lunukin ng imperyo ang Raiden. Malapit na siyang mag-deploy, kaya siya lang ang karapat-dapat na mag-handle ng Saharan, gawin niya lang ang sinasabi dito, nakikiusap siya sa kanya, sinasabi ni Kazam na naaalala niya ang tekstura ng mga shadow ng imperial na mamamayan, malinaw na siya ang kailangang mag-handle sa mapanlikhang planong ito.